Philippine voters. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center. Ito 24 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Imbis na makahanap ng kalinga, napabayaan na umano ang 17 senior citizen na sinagip mula sa isang care facility sa Bukidnon. Nanlilimahid sa dumi at nakasusulasok ang amoy ng pasilidad na nabistong hindi rin rehistrado. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Paano kung ang iyong tinutulugan katabing-katabi mismo ng inidoro at ang papag ng mga silid nanlilimahig? Ganyan umano ang nararanasan ng mga inaalagaan ng Senior Citizens Care Facility sa Maramag, Bukidnon. Masakit sa mata ang mga dinatnan ng mga tauhan ng DSWD Northern Mindanao. Pero lalo naman umano sa ilong dahil sa nakasusulasok na amoy. Inireklamo ito ng mga concerned citizen at ng mga kaanak ng mga senior citizen na nasa pasilidad. 17 senior citizen ang nirescue. 2 ang kinuha ng kanilang mga kaanak, habang ang iba nasa pangangalaga na ng DSWD. Nakita gid nato nga walay kapasidad nga magpadagan ang mga nagdumala ani no para nindot nga serbisyo ilang mahatag sa mga kliyente atong ilaang foundation. Hindi rin umano maayos ang pag-aalaga sa mga senior citizen. Wala rin umanong mga social workers o medical personnel ang care facility, kaya walang kakayahang tumanggap ng mga kliyente. Dugay na daw kuno sila nga nag-operate murag somewhat 2016 pero pa balhin-balhin sila og mga area. Tapos ang first nila Kibawi dayon murag mga around 2022 to 2023 daw sila ni balhin sa kining Maramag, pero kana gid siya sir no ongoing pang amo ang pag-validate gyud sa tanan. Bukod sa mga paglabag, itinuturing na iligal ang operasyon ng care facility kaya ipinatigil na. Hindi kasi rehistrado ang pasilidad. Inaalam na ng DSWD kung modus ba ng pasilidad ang magpabayad sa mga gustong magpaalaga sa mga kaanak nilang senior citizen gaya ng sumbong ng ilan. Gayon din ang paghingi ng donasyon mula sa iba't ibang donors. Yan ay kulang sa kakayahang mag-alaga. Hinihingan namin ng pahayag ang may-ari ng pasilidad. Pero sabi umano nito sa DSWD, iniiwan lang sa kanila ang mga inaalagaan. Sa ila pang ingon ay mga senior nga ibilin no sa ila ang mga pamilya na apoy mga senior nga nakita ra or nianha lang daw dira sa ila ilang gidawat or nakita wala nakabaluon sa pag-uli. Mauna siyang ilaang gidawat sa ilaang facility. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Muling niyanig ng malakas na lindol ang Mindanao. Magnitude 6 ang naitala sa General Luna sa Surigao del Norte at naramdaman yan sa mga kalapit na probinsya. Kamustahin natin ang sitwasyon doon sa pagbabalik live ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril. Yes, Vicky, sa lakas na ng lindol na nabanggit mo, naramdaman yan rito sa Cabadbaran City, Agusan del Norte kahit pa ang epicenter ay nasa Surigao del Norte. Kaya nga, suspendido ang klase sa lahat ng level rito ngayong araw. Napatakbo ang mga batang bumibili sa tindahang ito sa Cortes, Surigao del Sur. Dahil sa naramdamang pagyanig. Grabe! Naranasan din yan sa bayan ng Kantilan. At nagdulot ng pinsala tulad sa isang bahay sa bayan ng Sison. Ang epicenter ng lindol na itala sa General Luna, Surigao del Norte, alas 7:03 ng umaga. May lakas itong magnitude 6 ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Binulabog nito ang isang restaurant doon. Wala namang matinding pinsala sa bayan ayon sa munisipyo. At walang senyales ng tsunami sa coastal areas. Pero inactivate pa rin ang mga emergency response units.
at nagbukas ng mga evacuation centers sa mga gustong lumikas. Naghanda na rin ng mga ipapamahaging relief goods para sa kanila. Wala namang na-report na na-injured, Mayor, no? O natumba ba during the So far, wala, recent? wala naman, sir. Walang mga reports na ganun. Good Okay thing. lang po naman. Intensity 5 ang naramdaman sa ilang lugar sa Surigao del Norte at Dinagat Islands. Intensity 4 naman sa iba pang bahagi ng Surigao del Norte at Surigao del Sur, pati sa Agusan del Sur. Guys. Gaya sa kuhang ito sa bayan ng San Francisco. Ramdam din ang pagyanig sa Davao City kaya nagsilabas ang mga empleyado ng isang BPO. Intensity 4 din sa Butuan City, Dinagat Islands at Southern Leyte sa Visayas. Intensity 3 sa ilan pang lugar sa Agusan del Norte, Surigao del Norte at del Sur, Leyte at Southern Leyte. Intensity 2 naman sa ilan pang lugar sa Surigao del Sur, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Camiguin, Davao de Oro at iba pang lugar sa Visayas. Samantala, Vicky at mga kapuso, ipapakita ko lamang yung nag-viral na bitak dito sa Cabadbaran City Bridge kaninang umaga. Ang kumakalat kasi na impormasyon kaninang umaga, mga kapuso, ay nabitak umano itong parte ng Cabadbaran City Bridge dahil sa lindol kaninang umaga. Pero ayon naman sa City Hall ay hindi ito dahil sa lindol kaninang umaga at lalo na kahapon pa sinimulan na itong kumpunihin. Kaya nga nakikita natin rito ngayon na isemento na yung parte kung saan makikita yung pagbiyak. Ang ipinapatupad naman ngayon ng mga pamahalaan rito ay one-lane traffic kung saan itong lane lamang na walang nakitang pagbiyak sa tulay ang pinadadaraanan ng mga sasakyan. Ito ay upang maiwasan na matamaan ng mga mabibigat na sasakyan yung kakukumpuni lamang na bitak na bahagi nitong tulay. At yan ang latest mula rito sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Vicky. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Niyanig naman ng magnitude 5 na lindol ang Ilocos Norte pasado alas 4 ng hapon kanina. Ayon sa PHIVOX, naitala ang epicentro ng lindol sa bayan ng Burgos. Naramdaman ang intensity 3 sa bayan ng Bacara, intensity 2 at intensity 1 sa iba pang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Wala pang 20 minuto, niyanig din ng magnitude 5 na lindol ang bayan ng Pagudpud. Bago pa ang inaasahang hagupit ng Bagyong Ramil, ilang lugar na ang nakaranas ng masamang panahon dahil sa thunderstorms at easterlies. Sa Davao City, muntik matangay nang rumaragas ang ilog ang isang rider. Nakatutok si JP Soriano. Tumataas na ang level at lumalakas ang agos ng ilog sa barangay Tawan-Tawan sa Davao City nang subukan itong tawirin ng isang lalaking nakamotorsiklo. Pero bigo siya nang matumba ang motorsiklo na hindi niya agad binitawan para di matangay. Kinailangan siyang kumbinsing bumitaw na. Tuluyang tinangay ng ragasan ng ilog ang motorsiklo. Kinabukasan, natagpuan ang motorsiklo sa mga bato na ilang metro ang layo. Kumusta experience, ma'am? Pahirapan din ang pagtawid sa ilog ng ilang residente sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Tumaas din kasi ang level nito kasunod ng malakas na ulan. Ang ilang motorsiklo rin pinagtulungan ng buhatin at itawid. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Dahil din sa naranasang pag-ulan, lumambot at gumuho ang lupa sa bahaging yan ng UP Maguindanao del Norte. Mahina hanggang katamtamang ulan naman ang naranasan sa ilang bahagi ng Isabela. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakaapekto at nagpaulan kahapon sa Isabela at ilang bahagi ng Bicol Region. Gaya ng Daet, Camarines Norte, kung saan malakas na ulan ang bumuhos. Bagamat walang pagsisikip sa trapiko, bahagyang bumagal ang takbo ng mga sasakyan dahil sa tindi ng ulan. Halos mag-zero visibility na rin sa ilang lugar. Dahil naman sa Bagyong Ramil na inaasahang lalapit at direktang makakaapekto sa Bicol Region, nakaalerto na ang mga lokal na opisyal ng Viga, Catanduanes. Sinuspindi na rin ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Catanduanes at Camarines Norte.
Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi pa man nakaka-recover sa pagtama ng bagyong Paulo noong unang linggo ng Oktubre, pinaghahandaan naman ngayon ng mga taga-Aurora ang bagyong Ramil. Anumang oras ay magpapatupad na roon ng preemptive evacuation. Mula sa bayan ng Dingalan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine! Emil, patuloy na pinag-iingat ang mga residenteng nakatira sa coastal municipalities dahil sa banta ng storm surge. Samantala, nakahanda ng lumika sa mga evacuation center ang ilang residenteng nakausap natin dito sa bayan ng Dingalana. Dahil nakatira malapit sa baybayin ng Dingalan sa Aurora, nag-iimpake na ng mga gamit na dadalhin sa evacuation center si Aling Natividad. Hindi po kami lumilikas kasi tumataas din po ang tubig dito. Okay. Kaya talaga nakamonitor din po kayo, ma'am, no? Tapos meron po talagang nagsasabi na likas na, tsaka meron pong mga truck na sumusundo sa amin. Hindi na rin pumalaot ang karamihan sa mga mangingisda. Nakatali na ang mga bangka at dadalhin sa seawall bukas para hindi masira ng malakas na hangin at malakas na hampas ng along dala ng bagyong Ramil. Dahil marami nang nawawalang mandaragat ay kaya kinakailangan pag medyo may lakas na, uwi na agad kami. Hindi na kami naghihintay pa ng lakas ng panahon. Simula ngayong araw, nagpatupad na ng no sailing, no fishing at no swimming policy sa mga baybayin sa probinsya. Nakamonitor rin ang iba't ibang LGU sa mga mangingisda para matiyak na walang papalaot. Kasi mamaya may mga turpox na hindi po nila nasusubaybayan, baka lumayag na po yan. Mahirap po kung doon sila abutin sa dagat. Nakahanda na ang mga evacuation centers sa iba't ibang bayan. Nakaposisyon na rin ang mga rescue equipment. Yung mga nasa tabing dagat ay magkakaroon po ng preemptive evacuation po. Siguro mamaya po o bukas po ng umaga. Emil, simula bukas, posibleng magpatupad ng forced evacuation ang ilang barangay officials dito sa bayan ng Dingalan, especially doon sa mga residenteng nakatira sa hazard area. Emil? Ingat at maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sabay sa kanyang paghahain ng kontra salaysay, hiniling ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na ibalik sa CIDG ang pag-iimbestiga kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Nagsumiti rin siya ng mga ebidensya para idiin umano ang whistleblower na si Dondon Patidongan. Nakatutok si Jonathan Andal. Humarap sa Department of Justice ang negosyanteng si Charlie Atong Ang para maghain ng kontra salaysay. Dito pinabulaanan niya ang alegasyon sa 7 reklamong isinampas sa kanya kaugnay ng missing sabongeros. Hindi humarap sa media si Ang, pero sabi ng kanyang abogado, hindi hiniling ni Ang na i-dismiss ang reklamo. Sa halip, hiningi nitong ibalik ang kaso sa CIDG para maimbestigahan ng anilay tama at patas na paraan. Kung padidismiss lang basta yung kaso, magkakaroon pa rin ng duda at suspecha sa isip ng tao. Kung sino ba talaga may kagagawa ng missing sabongeros at nasaan ba yung mga missing sabongero. Palaging magiging usap-usapan, di ba? Na ang nasa likod nito ay si Mr. Ang. Eh di mabuti nang maimbestigahan na ng tama para once and for all, mapakita kung sino talaga may kagagawa nitong missing sabongeros. Inihingan namin ang tugon dito ang DOJ. Ang alegasyon kay Ang, siya umano ang nasa likod ng pagkawala ng mahigit 30 sabongero. Ang ilan sa kanila, huling namataan sa labas ng mga sabungan na pagmamayari ni Ang. Ang isa sa basihan ng reklamo, ang salaysay ng whistleblower na si Dondon Patidongan na nooy may hawak sa security sa mga sabungan ni Ang. Pero sa affidavit ni Ang, si Patidongan ang idinidiin niya. Iprinisinta nila sa DOJ ang video na ito kung saan makikita daw doon si Patidongan bit-bit ang isang nawawalang sabongero. Although dinideny niya, bit ho niya nakaposas yung isang missing sabongero. That was the incident, ma'am, in Manila Arena. Nakalagay din po ang kontra sa salaysay ni Mr. Ang doon kung anong alam niya na talagang mga pangyayari at kung anong tunay na background na kinalakihan ni Dondon, ano, at kung ano sa ebidensya na aming napangalap ang siyang mga gawain at nagawa ni Dondon
tungkol sa mga missing sabongero. 18 pulgadang mga dokumento at isang USB drive ang ipinasa raw na ebidensya ni Ang na susuporta sa kanyang salaysay. Hinihingan namin ng pahayag si Patidongan pero nauna na niyang itinanggi na siya ang nasa video. Ang parehong video iprinisinta rin ng CIDG bilang ebidensya laban kay Ang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. May mga inilalatag ng hakbang ang MMDA para maibsan ang sobrang traffic habang palapit ang Pasko. Kabilang diyan ang pagbabago sa mall hours sa Metro Manila. Nakatutok si Bernadette Reyes. 69 days na lang, Pasko na. Wala pa man ang holiday rush, heavy-gat na ang daloy ng traffic sa mga kalsada sa Metro Manila tuwing rush hour. Inaasahang bibigat pa ang traffic habang papalapit ang Pasko. Ayon sa MMDA, tumataas ng 10 hanggang 25% ang volume ng mga sasakyan sa Metro Manila tuwing Christmas season. Sa kasalukuyan, umaabot ng 427,000 ang average daily traffic sa EDSA. Kaya ang biyahe mula Quezon City pa Makati umaabot ng 1.5 oras. Grabe po talaga pag ganyang season. Walang galawan po yung EDSA. Maganda po ng ruta pag mga yung going to north, south to north. Marami naman pong ibang ruta na dadaanan. Kaya naman bilang paghahanda, iuurong ang mall hours mula 11 a.m. hanggang 11 p.m. simula sa November 17 hanggang December 25 ayon sa MMDA. Exempted sa adjusted na mall hours ang mga restaurant, grocery at supermarket sa mga mall na papayagang magbukas ng mas maaga. Ang delivery naman ng mga perishable items sa mall gagawing 11 p.m. hanggang 5 a.m. Para maibsan ang mga bigat na daloy ng trapiko tuwing holiday season, tuwing weekend na lamang papayagan ng mga malakihang sale at ipagbabawal muna ang paghukay ng mga kalsada sa Metro Manila. May mga pabor pero hindi para sa mga maaapektuhang empleyado ng mall tulad ni Abigail. Nakakapagod din, tas yung biyahe, tas gabi pa. So especially pag babae, nakakatakot na rin umuwi ng gabi. Pero wala naman magagawa kasi yung na-decision na nung government. Sa supermarket kasi, po kami, regular hours pa rin, kaya okay pa rin yung namin, yung hours namin. Sa department store, pagkakaiba lang kasi, yun kasi sa mga gamit kasi po yan. For example po ma'am, sa mga damit. Tatagal ang adjusted mall hours hanggang December 25, 2025. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Usapang mental health at pagmamahal. Ang topic ng upcoming Magpakailanman episode bukas, tampok si Sparkle star Rita Daniela. At in real life, damang-dama ni Rita ang love dahil sa nagpapatibok ng kanyang puso. Makichika kay Athena Imperial. Matapos itanghal na Best Actress sa Sinag Maynila 2025 Independent Film Fest para sa pelikulang Madawag ang Landas Patungong Pag-asa, mas inspired magtrabaho ang Sparkle singer-actress na si Rita Daniela. One of the juries are talagang very respectable directors sa generation ngayon, which si Direk Zig Dulay. The fact po na actually manominate ka lang or to even consider, you to run for or be a candidate for Best Actress is more than enough. Si Direk Zig Dulay ang direktor ng multi-awarded winning films na Firefly at Green Bones at GMA Crime Series na Maria Clara at Ibarra. Gayon din ang GMA Crime Mystery Series na Widow's War kung saan huling nagkatrabaho si Rita at Direk Zig. Pero masusundan na yan ng episode ng GMA Drama Anthology Series na Magpakailanman. Excited ako na marami akong matututunan, hindi lamang dun sa paggawa ulit pa ng mga serye or mga ganitong klase ng drama. Kapupulutan daw ng aral ang episode sa Sabado na tatalakay sa mental health at ang kahalagahan ng masasandalang pamilya. This is very actually sensitive but also brave enough para po tahakin to ng magpakailanman. Madadali rin po ang inyong mga puso dito. Speaking of puso, blooming at in love si Rita na recently spotted with basketball player Maclod Guadagna. Una silang nakitang magkasama sa birthday bash ni Rita noong Setyembre
At magkasama ring nanood sa NCAA game at sa pagtanggap ni Rita ng kanyang award. At kinabahan din ako. Never po akong nag-flex ng tao actually, publicly. Hindi ako makapaniwala that everyone feels so happy for me and for us. Nang tanungin ko kung ano ang real score, I think we are exclusively dating. I think we are, yeah. We're really enjoying each other's company talaga. I don't want to rush things. in good relationship din daw sina Maclod at anak niyang si Uno. Uno likes him very much. That alone tells a lot already. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings!